Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Coach Tim Cone masaya sa pinakikita ni Juan Gomez Deliano at ni Quintin Milora Brown. At kay Soto, target makabalik sa buwan ng Enero. Payo galing sa kanyang kaibigan, teammate na si Eji Edu. Malaki ang may tutulong sa kanyang recovery at rehab. Sumilip naman sa practice ng Gilas Pilipinas itong si Benny Boatwright. After nga po sa hearing sa Congress, kahapon naman po, dumalaw si Benny Boatwright sa practice ng ating Gilas Pilipinas. Na siyempre mainit yung pagtanggap sa ating future naturalized import. Na isa nga to sa magandang paraan upang mas makilala niya pa yung kanyang mga future teammates. Sa buong Gilas, tanging si Junmar Fajardo lamang yung kanyang naging teammate. And the rest dyan, nakalaban niya sa PBA. Then yung mga B-League boys natin, sila Kai Soto at Dwight Ramos. Bagamat wala pa dyan yung mga KBL boys natin, sooner or later makakompleto rin yan at makikilala niya ang buong Gilas Pilipinas. Plus pa rito, yung buong coaching staff. And talking about practice, tila masaya si Coach Tim Cone sa pinakikita ngayon ni Juan Gomez Deliano at ni Quintin Milora Brown. Na kanya pa nga nasabi na itong si Juan Gomez Deliano ay isang revelation na matagal na raw nilang kinukonsider tong player na to. Na bagay naman sa ating Gilas Pilipinas. Isang purong point guard na kayang mag-attract ng depensa. Kayang-kayang i-execute yung pick and roll play na tailor fit ngayon sa ating Gilas Pilipinas kasi malalaki yung mga players natin. At higit pa ron, isa tong scoring point guard like Jason Castro na siguradong swak sa taste ni Coach Tim Cone at sa pangangailangan ng Gilas Pilipinas. And about naman sa performance si Quintin Milora Brown, eto na, nakikita na to ni Coach Tim Cone na eto yung passing of torch na kung baga siya yung sasalo sa iiwan ng pwesto ni Junmar Fajardo at Japet Aguilar na malapit na ngang mag-retire sa ating Gilas Pilipinas. Na yung maganda rito, open arms na tinatanggap ni QMB ang responsibilidad na yun. Na magandang pundasyon to sa ating Gilas Pilipinas. Isang big man na athletic, defensive player na alam niya yung magiging papel niya sa ating Gilas Pilipinas as a role player. Nang pagkakilala ko rito, talagang willing siyang maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Bakit kamo? Di ba na disapprove siya as a local ng FIBA sa ating Gilas Pilipinas? Well, gumawa siya ng sarili niyang paraan na para lang mabaliktad yung desisyon ng FIBA. Na sa tingin ko nakikita ni Coach Tim Cone yung sipag sa batang to sa depensa at sa hustle. Paminsan-minsan sa scoring din. Kaya nga hindi maitago yung tuwa ni Coach Tim Cone sa batang to na si QMB. At alam niya rin yung kayang ibigay ng isang QMB sa ating Gilas Pilipinas. Isa pa palang magandang development ang nakita natin. Si Kai Soto present din sa practice ng Gilas Pilipinas. Although hindi siya kasama sa mga scrimmages dahil nagpapagaling pa rin. Kita naman natin, nagpakita na siya ng kanyang mga shooting. Yung mga low post move niya at meron pang hook shot na senyalis to na malapit na yung pagbabalik ni Kai Soto. Base nga sa interview, maganda to. Baka mga January makabalik na siya sa paglalaro ng basketball. Na hindi na nga makapaghintay at gigil nang makabalik sa basketball. Na gusto niya rin tulungan yung kanyang mga teammates sa ating Gilas Pilipinas. Tsaka yung maganda rito, humihingi siya ng payo kay Eji Edu. Alam naman natin, nagtamo rin yun ng knee injury before. Na siguradong malaking tulong to kay Kai Soto. At least may idea si Kai Soto kapag meron siyang konting kirot na nararamdaman. May makukunan siya ng tamang sagot. And the most important thing, aware si Kai Soto sa mga setback ng ganitong klaseng injury. Na nakakakuha nga siya ng magagandang payo at talagang magpapalakas ulit ng kanyang loob. At syempre, yung pag-iingat na kung baga alam niya muna yung kanyang limitation. Na hindi niya kailangan pilitin at puwersahin yung kanyang sarili. And like AJ Edu, sa ngayon, 100% nang nakakapaglaro ng basketball.